Magandang araw pong muli sa inyong lahat, saan man panig kayo ng time zone sa oras na ito. Ako po ay bumabati ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Welcome po sa ating On My Watch YouTube channel na inango natin sa salita ng Diyos, aklat ng Matthew chapter 24 verse 42 and 44 at sa Mark chapter 13 verse 35 to 37. Tayo po ngayon ay nasa ika-17 bahagi ng ating topic sa magbantay at maganda. Bago po tayo magpatuloy, dumulog po tayo sa maiksing panalangin sa ating Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos na nasa langit, narito po kaming muli upang aming alamin mula sa iyong mga salita ang panahon ng muling pagparito ng iyong anak na si Jesus, nang sa gayon kami makapaghanda at makapagbantay. Buksan mo po ang aming espiritual na mga mata at kami gabayan ng iyong Espiritu Santo upang siya ang magbigay sa amin ng bagong kapahayagang, bagong kaalaman at katotohanan mula sa iyong mga salita. Patubayan mo po kami sa lahat ng aming mga pag-uusapan sa araw na ito. Nilalagak namin ang oras na ito sa iyong mapagpalang makamay at ikaw nawa, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa aming mga pag-uusapan. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aking dalangin. Amen. Para po sa ngayon lamang nakapanood sa ating YouTube channel, babasahin po natin muli ang sinasabing salita ng Diyos sa Matthew chapter 24 at Mark chapter 13 sapagkat marapat lamang na malaman natin ito at maunawaan, maitanim sa ating puso dahil mahalaga po ito sa ating buhay at sa ating kapanahunan. Matthew chapter 24 verse 42 and 44, "Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Dito po sa Mark chapter 13 verse 35 to 37, gayon din naman magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Malinaw po sa ating binasa sa Matthew chapter 24 at Mark chapter 13 na tayo ay pinagbili na ni Jesus na manatili sa pagbabantay at paghahanda dahil walang nakakaalam ng kanyang muling pagdating. Paalala po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel, huwag po ninyong kalilimutan pagkatapos po ng ating video na mag-click sa notification bell icon, mag-like, magbigay ng inyong comments at mag-subscribe upang makatanggap kayo ng notification kapag may bago po tayong upload na video. Para sa ngayon lamang nakapanood ng ating channel for the first time sa kauna-unahang pagkakataon, panoorin po ninyo ang mga nauna naming video sapagkat pawang magkakarupdong ang ating pinag-uusapan at inaaral dito sa ating topic na magbantay at maghanda. Sa nakaraang ika-16 na bahagi ng ating video, napag-usapan natin ang maaaring magaganap sa mundo pagkatapos na malaman ng mga bansa ang pagkawala ng maraming tao na sinasabing tunay na mananampalataya ni Kristo. Sa pangyayaring ito, dito mabubuksan ang mga isipan ng marami na nakarinig ng salita ng Diyos patungkol sa Bible prophecy at ang muli nilang pag-alaala sa salita ng Diyos. Balikan po natin ang tanong ng mga alagad ni Jesus tungkol sa palatandaan ng kanyang muling pagparito at para sa palatandaan ng katapusan ng panahon. Ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, "Nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya'y nakaupo, doon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Nalaman natin sa mga nauna nating video na ang pagkasira ng gusali ng templo sa Jerusalem ay na sinabi ni Jesus sa verse 2 ay nangyari noong taong 70 AD nang sinakop ng mga sundalong Romano ang Jerusalem. Ang hinihintay at sinusubaybayan ngayon ng marami nag-aral ng Bible prophecy at
ang mga tunay na mananampalataya ay ang palatandaan ng pagparito ni Jesus at ang palatandaan ng pagdating ng katapusan ng mundo, the end of the ages or the end of humanity. Ito po ay mababasa po natin ito sa verse 3. Sinabi ni Jesus ang pangako niya na siya ay muling babalik doon po sa John chapter 14 verse 2 and 3 at sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. Basahin po natin muli upang di natin ito makalimutan. John chapter 14 verse 2 and 3. Sa bayan ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 18, ganito po ang sinasabi. Ito ang katuroan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sa verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap, kasama ng mabinuhay upang salubuhin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan man. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito po ay nasa verse 18. At ito nga ang mga nabasa nating Bible verses ang hinihintay, sinusubaybayan, pinaghahandaan at inaasahan ng lahat ng mga nakay Kristo sa ating pong kapanahunan. Ano naman ang layunin kung bakit ito dapat na maganap? Una, ang layunin po nito ay upang tuparin ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad at mananampalataya na siya ay muling paparito. Yan, John chapter 14 verse 3. Gayon din naman upang matupad ang mga nakasulat sa propesiya na mangyayari sa hinaharap. Ang layunin po ng Bible prophecy ay hindi upang takutin ang mga makakaalam nito, kundi upang tayo ay bigyan ng pag-asa sa lahat ng mga nangyayari sa ating mundo at tayo rin naman ay makapaghanda, makapamuhay ng karapat-dapat para sa ating Panginoon. At ang kahuli-hulihan upang maialis, mawala ang humahadlang sa mundo, nang sa gayon ay mahayag na ang paglitaw ng taong suwail. Walang iba kundi ang Antikristo. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 12, ganito po ang sinasabi. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggang din aalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakasisilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Yan po ang sinabi sa verse 11. Ulitin po natin, dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa verse 12, sa gayon mapaparusahan ang lahat ng pumili ng kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Dito po sa ating binasang 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 12, alamin natin ang gagawin ng suwail, ang Antikristo, kapag siya ay nahayag na at nakilala na dito po sa mundo. Una, sa ngayon, palihim na siyang gumagawa ng anumang uri ng malawakang kasamaan. Ang suwail, ang Antikristo. Sa verse 7, ang humahadlang o ang pumipigil sa kanya upang siya ay lubusang mahayag, makilala at tanggapin ng sanglibutan. Ang humahadlang ay walang iba kundi ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, na nananahan sa mga mananampalataya ni Kristo. Paano po
ito mapapatunayan? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Santo na nasa inyo at ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sa verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Dahil ang mga mananampalataya ay pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, sila ang humahadlang na dapat maialis sa mundo upang mahayag ang paglitaw ng Antikristo, ang taong suwail. Verse 7 and 8, magaganap ang pagkaalis ng humahadlang dito sa mundo sa pagdating ng rapture of the church. Ang sabi po dito, paglitaw ng suwail, ang Antikristo, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Verse 9, bakit po niya kinakailangan gumawa ng papanlilang ng mga himala at kababalagan upang siya ay tanggapin at sambahin ng buong sanlibutan? Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Mababasa po natin sa verse 10 at sa verse 11 and verse 12, dahil ayaw nilang tanggapin ng maraming tao sa sanlibutan ang katotohanan at pipiliin pa nila ang kamalian at kasinungalingan, hahayaan na sila ng Diyos na malilang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, sa bandang huli, mapaparusahan ang lahat ng pumili ng kasamaan o sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Verse 12. Sa kalalagayan pong ito, lalaganap ang kasamaan sa mundo. Ang paghihirap at marami pang iba na hindi pa nararanasan ng mundo mula nang ito ay likhain. Ito ang magbibigay daan sa mga nakarinig ng salita ng Diyos, nakaalam ng muling pagparito ni Jesus, ang mga nakadalo o naimbitahan sa mga church gatherings na kung saan ipinahayag at o naipahayag ang mangyayari sa hinaharap ayon sa kasulatan. Sila ang maghahanap o hahanapin nila at magbabalik loob sila sa Diyos, magsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan at tatanggap ng kaligtasan. Sa pagdating ng sinasabi ng kasulatan na kapayapaan sa buong mundo na pagtitibay ng Antikristo, kasabay din ito ang kapahamakan na sasapitin ng lahat ng tao. Mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 and 3. For you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night, when people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. Dahil sa pagkawala sa mundo ng mga believers na masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, darating ang panahon na kauuhawan ng maraming tao na muling makarinig ng salita ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Amos chapter 8 verse 11 to 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairaling ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Pinaniniwalaan na ang mga maiiwan sa rapture of the church, sila ang may malaking pagkakataon na maliligtas sa pagdating ng paghihirap o ng 7 taong tribulation period sa pamumuno ni Antikristo. Sila ngang mga naiwan ang maghahanap ng kasagutan sa kanilang katanungan. Kauuhawan nila ang salita ng Diyos, hahanapin nila ang katotohanan sa lahat ng nangyayari sa mundo, hahanapin nila ang mga Bibles na dati hindi nila binabasa at hindi pinapansin at nanaisin na nila itong basahin. Ang mga Christian teaching books, DVD tapes at anumang babasaing naiwan ng mga tunay na believers ay itatago nila at ito'y kanilang babasahin. Hahanapin nila ang ibang mga naiwan ng rapture na nagnanais na magbalik loob sa Diyos upang sila ay
kasama-sama, magpalakasan sa isa't isa, at magtulungan. Dito mabubuksan ang kanilang espiritual na mga mata at puso sa katotohanan. At hindi na nila hahayaan pang sila'y malinlang ng kasinungalingan. Bukas puso nilang tatanggapin ang kaligtasang kaloob ng Amang Diyos sa pamamagitan ni Jesus na kanyang bugtong na anak. Subalit, ang kapalit ng kanilang kaligtasan ay kamatayan. Sa panahon ng paghihirap o kapighatian sa 7 years tribulation period, ang tao ay darating sa kalalagayan ng pamimili. Ang pamimili upang sambahin ang image of the beast o ibahin ng halimaw at tanggapin ang mark of the beast, ang tatak ng halimaw upang sila'y mabuhay, o ang piliin ang pagsamba sa Diyos at mamatay bilang isang mananampalataya ni Kristo. Basahin natin ang sinasabi ng kasulatan patungkol po sa lahat ng ito. Dito po sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, inalis ng kordero ang panglimang selyo, verse 9. At nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Sa verse 10, ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagilin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin din tulad nila. Kaya't nalaman natin dito na ang mananatili sa pagsampalataya kay Kristo ay ang sadyang makakaranas ng pag-uusig at kamatayan hanggang sa mabuo ang bilang ng mga mapapasama sa maliligtas sa panahon ng 7 years tribulation period na pinaghaharian ng Antikristo. Dito po sa Revelation chapter 7 verse 9 and 10 at doon po sa verse 12 to 14, basahin po natin. Pagkatapos ito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Sinasabi nila, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti? At saan sila nanggaling? Sa verse 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam, sagot ko. Ang sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Dito po sa kahuli-hulihan sa Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, yung worship the beast, ni sa larawan nito, the image nito, image of the beast, ni tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Nalaman natin sa ating mga binasang verses sa kasulatan, mayroon pa rin natatanggap ng kaligtasan sa mga naiwan ng rapture of the church. Sila ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, mula sa bawat lahi, bayan at wika. Sila ang mga taong pupugutan ng ulo, mamamatay dahil sa pagiging tapat sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Kaya't sa lahat ng mga nakikinig at nakakapanood ng video na ito, pipiliin pa ba ninyo na maligtas sa panahon ng pamumuno ng Antikristo sa loob ng 7 taong tribulation period, ang panahon ng kapighatian na mararanasan ng buong mundo, na ang kapalit ng inyong kaligtasan ay ang pugutang ka ng ulo? Sasayangin ba ninyo ang pagkakataon ngayon na maligtas at makaiwas
sa malagim na sasapitin ng lahat ng tao sa mundo sa panahon ng pag-uusig, kahirapan at kapighatian? O pipiliin ba ninyo habang may panahon pa ngayon na tanggapin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Alalahanin ninyo ang iniwang pangako ni Jesus. Sa kanyang pagparito muli, ikaw ay isasama niya sa tahanang inihanda niya para sa iyo. John 14 verse 3. Sa kaharian ng kanyang Ama sa langit, bago dumating ang paglitaw ng suwail, ikaw ay kukunin, caught up, raptured, upang hindi mo maranasan ang malagim na mangyayari dito po sa mundo. Huwag mong sayangin, kapatid kaibigan, ang pagkakataong ito na binigay ng Diyos sa ating lahat at sa inyo na ngayon lamang nakapanood ng video na ito. May dahilan kung bakit ikaw ay nakasama namin sa YouTube channel na ito ng On My Watch channel. May plano ang Diyos sa iyong buhay at sa ating lahat, kapatid kaibigan. Ang planong ito ay ang tanggapin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggang kaloob ni Kristo. Ngayon na nga ang araw na nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Dito po sa Acts chapter 17 verse 30 to 31, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. But now, He commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to Him. For He has set a day for judging the world with justice by the man He has appointed, and He proved to everyone who this is by raising Him from the dead. Kaya sabi po dito, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. But now, He commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to Him. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kakulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita, ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Sa Ingles, sinasabi po dito, at just the right time I heard you, on the day of salvation I help you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Ang kaligtasan po ay hindi nakukuha sa pag-anib sa isang sekta ng reliyon. Paulit-ulit po natin itong sinasabi sa ating pong mga video, kundi ang kaligtasan ay nakukuha sa isang relasyon. Ito po ay ang personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Paano natin tatanggapin ang kaligtasan at ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus? Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya nga kapatid kaibigan, kung sa oras na ito ay hinipo ka ng Espiritu Santo na tanggapin si Jesus at ikaw ay makipagrelasyon sa Kanya, ito po ang araw na nararapat. Ito po ang araw ng pagliligtas. Samahan po ninyo ako sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aking Amang nasa langit, nalaman ko po na ang kaligtasan ng iyong pinagkakaloob sa pakikipagrelasyon sa iyong anak na si Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng aking labi na si Jesus ay aking Panginoon at pagsampalataya mula sa aking puso na siya ay binuhay ng Diyos sa mga patay. Pinapayag ng aking labi na si Jesus ay aking Panginoon at ako'y sumasampalataya mula sa aking puso na binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Tinatanggap ko po ngayon ang iyong kaligtasan na kaloob para sa akin. Inaanyahan ko si Jesus na pumasok sa aking buhay at ang iyong Espiritu Santo na manahan sa aking puso. Ikaw na ang maghari sa aking buhay at tulungan mo po ako na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban mula sa araw na ito. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala at ito ay aking tinatalikuran, tinatakwil at hindi na muling babalikan pa. Marami pong salamat, tinanggap mo ako na mapabilang sa iyong mga anak. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Marami pong salamat o Diyos sa mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay sa araw na ito. Patnubayan mo po at gabayan ang kanilang bagong buhay at pagyamanin mo ang bago nilang relasyon sa iyong anak na si Jesus.
Nilalagak ko ang kanilang buhay sa iyong mapagpalang makamay at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Dito po tayo pansamantalang magtatapos sa ating pinag-uusapan. Sa susunod natin 18 bahagi ng video, pag-uusapan po natin ang pagpapayag ng balita ng kaligtasan sa panahon ng 7 taong tribulation period. Pag-uusapan po natin ito kung paano po ang mabuting balita ng kaligtasan ay maririnig ng maraming tao sa panahon ng tribulation period. Prayer request po, kung meron po kayong prayer request, ay isulat po ninyo sa ating pong comment section sapagkat meron pong mga nananalangin po sa anumang prayer request na aming pong tinatanggap. Closing prayer po bago tayo tuluyang magtapos. Samahan po ninyo ako, manalangin po tayo. Marami pong salamat o Diyos sa aming napag-usapan at nalaman sa araw na ito. Dalangin namin na patuloy mong gamitin ang On My Watch YouTube channel upang maging daluyan at instrumento ng pagpapala at kaalaman. Patuloy mong buksan ang aming espiritual na mga mata sa katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Hindi lamang kami maging takapakinig, kundi maisabuhay namin ang lahat ng aming pong natutunan. Marami pong salamat sa patnubay at paggabay ng iyong Espiritu Santo sa lahat ng aming pong mga pinag-usapan sa araw na ito. Sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian, ang karangalan at ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Once again, I have done my watch for today. Sa muli po nating pagkikita sa susunod na bahagi ng ating topic, samahan po ninyo ako, sama-sama tayong maghintay, magbantay, maghanda at manabig sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Luke chapter 21 verse 28. Stand up, look up, for your salvation draweth near. Your salvation draws near. And we pray to you, O Lord, come Lord Jesus, come. Revelation chapter 20 verse 22. May the Lord continue to protect us from harm, keep us safe always, and may we live our life to be an overcomer, blessing unto God our Heavenly Father and our Lord Jesus Christ, and to our God, the Holy Spirit. Magandang araw po sa ating lahat. Continue to be blessed. Hanggang sa muli nating pagkikita. To God be the glory, honor, and praise. Shalom to everyone. Marami pong salamat.